mahina sa puso ang pagkatao ko. Nananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon nagbago na ang pagkatao ko. Mula nung makilala ka sa pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ng puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilagay sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon nagbago na ang pagkatao ko. Mula nung makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Hi, this song is called Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Dorne. Hope you like it. Wala ka pa sa buhay ko. Noong wala ka pa sa puso ko. Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo hindi ko nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko.
sa tukso ang pagkatao ko. Mananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon ako na pagkatao ko, mula nang nakilala ka. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Purihin ka mo sa iyong mga salita. Ang salita ng katawang tao, nakisama sa aming pangangailangan dito sa mundo. Ang salita na nagbibigay buhay sa amin araw-araw. Ang salita na patuloy mo pa rin ipinapadama ang iyong pagmamahal. Nawa sa oras na ito, di mo po kami nakatawaran sa aming mga pagkukulang at kasalanan at bigyan ng karunungan upang maunawaan ang mensahe ng iyong salita na naging tao. Tayo po ay lumapit sa presensya ng Diyos. Ngayong araw ng Pasko, ipadama natin sa Panginoon ang kasabigan natin sa pakikinig ng kanyang special na pagkain spiritual. Ito ang handa na kanyang inaalay sa Pasko ito. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sapagkat ang araw ito ay special. Ang pag-alala sa iyong muling pagsilang, sa iyong pagsilang, Panginoon. Ito sa lahat, sa kabila ng aming kaabalahan, sa handaang ito, mga kantahan, sayawan, mga iba't ibang pagkain na kain sa aming pagkainan. Ikaw ang isang bisita na hindi namin nakikita. Ikaw ang special dapat naming bisita na aming binibigyan ng halaga. Lord, hindi paglapit ng ibang lingkod at humihingi ng paglilinis. Sa mga oras na ito, ikaw ang manguna, ang tinig mo ang marinig. Tago mo ko sa iyong liwanag. Sa Kapaskuhan ito, ang regalo ng iyong mga salita, ang regalo ng mensahe ng iyong mga salita, ang aming gusto mong ma-receive. Lord. The wisdom and the Holy Spirit, Lord. Pagkaloob mo po sa iyong mga lingkod. Upang sa ganon, ang Paskong ito ay mapuno, mabusog ng mga mahal na aral. Na yung salita ay makapangyarihan. Na yung salita ay naging tao. At ang taong yan ay Diyos. Gayon din, Panginoon, sa kabila ng kabalahan ng mga nakikinig sa Paskong ito, hayaan kami ay lumapit na may kagalakan ng iyong handa sa Paskong ito na yung salita ang higit naming makamtan. Lord, ang regalo, ang handog na hinihingi mo sa amin ay ang aming sarili, ang aming buhay. Nawa, Panginoon, ang Espiritu mo at Espiritu na magkaisa sa oras ito. Upang sa ganon, ikaw ang may taas at nabigyan ng parangal sa lahat ng pagkakataon. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo.
Amen. Natin parangal ang ating balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita, ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Ang salita. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailan nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoon niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at pinalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngayon anak ng Diyos. Hindi dahil sa silang sila ayon sa kalikasan, ni sa pitan ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita. Naging tao ang salita at siya ay naniyahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang buktong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kailan may walang nakakita sa Diyos. Subalit, ipinakilala siya ng buktong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Kamusta na po ba ang ating Pasko? Tayo ba'y abalang-abala? O tayo'y nakikipasko? O tayo yung pinupuntahan sa ngayong Pasko? Ano po ba ang dahilan ng Pasko natin ngayon? Sana huwag natin kakalimutan yung dahilan at meaning ng totoong Pasko. So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel. Muli, sa loob ng isang taon, ang layunin ng online Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media. Kamukha po ng Facebook Live. At nawa, pagpasok, ilang araw na lang po, papasok na ang January 1, 2024. Just imagine, 2024. Sino kaya dito sa ating nakikinig ngayon ang isinilang pa noong 1940s? Biro mo kung halimbawa may kakilala kayo na sinilang noong 1940s, tapos buhay pa hanggang ngayon. Hindi ba napakalaking biyaya ng Diyos yan? Amen? So, sana sa mga oras na ito, since Pasko naman, hindi tayo lang lagi ang nakaka-receive ng regalo mula sa Diyos, kundi tayo naman ang magbigay ng regalo sa Panginoon. Amen? So, ako po si Sister Angelica, at ako po ay taga Bulacan, at isa po akong Katoliko sa Badila. Ay! So,
Alam niyo po, itong tungkol sa gospel natin ngayon, ang haba, no? So, tungkol po ito sa salita. At napakaganda po ng mensahe nito kasi alam nyo, itong gospel, special gospel to ni John eh. Kumbaga, isa ito sa mga paborito kong gospel niya na tungkol sa salita at naging tao ang salita. Una sa lahat, yung tawag dito, bigyan natin ng senaryo. Since ang haba nga nung gospel, bigyan natin ng parang senaryo sa ating isipan. Ano ba yun? Diba? Sa haba ng binasa ko. Diba? Sabi dito, yung unang part ng gospel tungkol sa ang salita. Sinabi dito na from the very beginning, nandun na yung word. At kasama ng Diyos, yung word. Ibig sabihin, ang ating Diyos Ama, hindi siya nag-iisa. Meron siyang kasama na kawangis niya sa kapangyarihan, sa pag-ibig, at parang tuwi, no? Pero, ang point doon is, naroroon na talaga yung salita na binabanggit sa ating mabuting balita. Kaya nga sa pamamagitan nung salita, nilikha lahat ng bagay at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. So, sa madaling salita, nung sabihin ng Diyos Ama na magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw, ng bituin, magkaroon ng mga hayop sa himpapawid, sa lupa, sa dagat, ano pa bang nilikha niya na sinabi niya through His Word, magkaroon ng mga puno, mga bundok, dagat, napakadaming magandang nilikha ang Diyos. At yun ay nanggaling sa kanyang salita. At sa bawat pagsalita niya na likhain ito, lalo na, di ba? Lagi niya sinasabi, it was good. Naku, ang ganda. No? Kahit siya mismo na lumikha, siya ay nabibilib o namamangha sa ganda ng nilikha niya. Pero ang kanyang pinaka-special na nilikha sa pamamagitan ng kanyang salita ay ang tayo, mga tao. Diba? Kamukha ni Brother Jerry Biray, nilikha yan ng Diyos sa kawangis ng Diyos. Diba? Merry Christmas, Brother George Menjoro. Kamukha ni Brother George Menjoro, napakagwapong preacher. O diba? Nilikha yan ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, tayo yung nilikha ng Diyos sa kawangis niya. Amen? Tayo yung pinaka-espesyal. Kaya dapat wag nating mamaliitin ang ating mga sarili. Na, iharap ka sa salamin, tapos makita mo, pango yung ilong mo, sasabihin mo, pango naman ang ilong ko. Para bang sinasabi mo na, di ba? Ibig sabihin, pagka matangos ang ilong, yun ang maganda. Hindi, no? Okay, makita mo yung mata mo, laki naman ng mata ko. Hindi, no? Bawat tao, special na nilikha ng Diyos. May kanya-kanya tayong katangian na hindi makikita sa iba. Sabi nga, every individual, may kanya-kanyang, yung nag-iisa lang. Kumbaga sa fingerprint, isa lang ang fingerprint, yung wala nang magagaya. Unique, no? Si Sister Angelica, ako lang to. Wala ka na makikitang ibang eksaktong ako. Kahit i-clone mo pa ako, inilikha ko ng Diyos na kakaiba. So, marapat lamang na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sa dinami-dami ng sinabi niya na likhain ng dagat, likhain ng hayop, hindi niya nakalimutan na lumikha ng kawangis niya. At hindi nag-iisa ang Diyos Ama nang likhain tayo, ang tao. Amen? Kaya nga di ba sinabi ito, likhain natin. So, may kasama na siya. Kaya, napakabuti ng Diyos. Amen? Kung tutuusin sa atin, no? Tayo, araw-araw tayo nagsasalita. Sabi nga the more you talk, the more mistake, di ba? More talk, more mistake. So, yung mga sinasabi natin, alam nyo ba na yan ay may kapangyarihan? Hindi lamang yung salita ng Diyos na sinabi niyang magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Hindi. Lahat ay may kapangyarihan. Ang ating salita. Nagaganap yan. Kaya wag nating mamaliitin yung mga lumalabas sa ating bibig, sapagkat yan ay nanggagaling sa ating puso. Kaya hindi ba halimbawa sa umaga, tinatamad kang kumilos, bumangon. Sasabihin mo, mamaya na, tinatamad pa ako. May kapangyarihan yun, mangyayari yun. Kapag sinabi mo sa sarili mo na, hanggang dyan na lang ako, hindi ko yan kaya. Hanggang dyan ka na nga lang. Kasi yun yung salita mo At yung salita yun, nagkakaroon ng kaganapan sa buhay mo. Kaya pag sinabi mo sa sarili mo na nalulungkot ako,
depressed ako, it will happen to you. Kasi yun na yun eh. Amen? Yun na yung nararamdaman mo, yun na yung naiisip mo. So, nagkakaroon ng power ang salita mo. Hindi ba? Kaya nga, ang pagsasalita, talagang may may kapangyarihan. Sabi nga nila, pagkagalit ka, di ba? Bigla ka na lang magsasalita out of your galit. Minsan nawawala na yung pagiging edukado mo. Nawawala na kung anong katayuan mo sa buhay pag galit ka. Di ba ganyan yung nangyayari sa napapanood natin sa mga road rage? Na nagkakasanggihan ng sasakyan. Lalabas yung isa. Magsasalita na, magmumura na kung ano-ano. Tapos hanggang di ba? Kukuha ng baril, babaril. Ganun. Kasi nga, yung salita natin, nagpapakita yan kung ano ba yung nasa puso natin. Si Kristo ba? O yung pangsarili nating pride, na kapag natapakan yung pride natin, talaga naman magsasalita tayo ng masama. At saka mag-iingat po tayo sa salita. Since ang salita ay makapangyarihan, ang salita din, it can make you or break you. Halimbawa, magkaibigan kayo for almost 10 years na. Tapos meron kang binitiwang salitang hindi maganda sa kaibigan mo. Pwede nun sirain yung 10 taon yung pinagsamahan dahil lang dun sa salita. Amen? Kaya kailangan mag-iingat tayo sa ating ginagamit na salita. Sabi nga, wala lamang bagay na hindi naaayos sa tamang pakikipag-usap. Amen? Hindi sa lahat ng pagkakataon, pwedeng salita ka na lang ng salita. May mga pagkakataon na kailangan mong tumahimik. Hindi dahil sa talo ka. Hindi dahil sa hindi ka kumiboy, talo ka. Hindi. Tumahimik ka kasi karunungan yun eh. Karunungan yun mula sa Diyos. Yung tahimik ka lang, halimbawa, nagtatalo kayo ng kaibigan mo, kapatid mo, asawa mo, galit na siya. Nagmumura na siya, kung ano-ano lumalabas na masama. Sabi, tumahimik ka lang. Hindi naman pagkatalo yun, hindi naman pagkaruwag yun eh. Karunungan yun mula sa Diyos. Pagpapakumbaba. Amen. Mahirap kasing salubungin ng galit ng isang tao ng galit din. Kasi sasabog kayong pareho. Kaya ang salita, hindi lang siya makapangyarihan, pwede din siya mag-break. Magwasak ng pamilya, ng relasyon. Amen. Ano pa ang kahalagahan ng salita sa ating mga tao? The word of honor. Yung merong isang salita. Napakahalaga niyan. Kasi yung dignity mo nandiyan eh. Yung kapag halimbawa sinabi mo sa isang tao na, ay gagawin ko to, gagawin ko yan. Tuparin mo. Kasi once na hindi mo yan tinupad, yung trust ng tao mawawala. At ang hirap, di ba? Ang hirap pag yung tiwala na yung nawala dun sa tao. So yung word of honor natin, kailangan, nandyan yan. At saka pag magsasalita po tayo, wag natin sasabihin na, para bang sigurado ka na halimbawa, nangutang ka, tapos sabihin mo, ay magbabayad ako sa'yo sa ganitong date, sa ganitong oras. Wag ganun. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa atin. Baka mamaya tayo makarating sa date na sinabi mo. Hindi ba? Lagi natin sasabihin, sige, kung loloobin ng Diyos, kung gagabayan ng Diyos. Amen? So, huwag kang mangako. Yun, sa madalang sinabi naman niya sa Mateo na huwag tayong mangangako. Amen? Tanging ang Diyos lang ang nakakatupad ng kanyang pangako. Kaya huwag natin sasabihin o gagamitin yung salitang, I promise talaga, I promise, saksi ang langit at lupa. Ay, huwag gano'n, huwag mong gagamitin na saksi pa ang langit, tahanan niya ng Diyos. Kailangan, kapag sinabi mo lang, oo lang, kung oo, hindi, kung hindi. Do not choose the word promise. Kasi we can break promise eh. Di ba? Hindi natin matutupad dyan eh. Kasi marami pwedeng mangyari. Ang promise, ang Diyos lang ang makapagtutupad niyan ng kanyang promises. Tayo minsan, pabago-bago tayo ng isip. Amen. So, lagi mo kung loloobin ng Diyos, huwag natin gagamitin yung saksi, yung langit, o kaya huwag natin gagamitin yung salita ng pagbigkas ng salita ng name ng God. Kasi, di ba, sabi nga, do not choose the name of God in vain. Amen. So, ano pa yung mga ginagawa natin sa salita? Yung mga salita ngayon, di ba? Lalo na sa ganitong generation, ang dami-dami, iba-iba. Nauso dati, sa panahon pa yata namin na, yung mga salita binabaliktad. Pare, repa. Di ba? Yung mga Jeprox. Yung mga ganun. Ngayon, iba na eh.
Ngayon, may mga language na mga LGBT na sila nakakaintindi. May mga language na minsan na iba na no? Yung language na pupunta na sa parang ipaiksi na Kamukha ng halimbawa LOL, laugh out of love. Basta yung LOL na yun, no? Tapos, ibang ginaano na lang siya, ina-abbreviate na lang ng letter. Hindi ba? So, paiksi na yung salita, no? Tinatamad na yung tao, no? Kaya yun, yung pakaisa, ngayon nga, ang salita, parang kinakakatamaran na rin ng tao. Ang nangyayari naman ngayon, sa chat, ayan, punta tayo sa mga chat. O hindi ba, pag nag-type ka, no, hindi ka nagsasalita, no, type ka lang. So, pag na-receive yun ng chatmate mo, siya magbibigay ng interpretation. Kaya nga merong yung mga emoji, na halimbawa, pagkatapos mo mag-type ng sentence, lagyan mong emoji. Bakit? Kasi yun yung feeling mo. No? Halimbawa, mag-type ka, sabihin mo doon sa ka-chatmate mo na, naiinis ako kasi ganyan ka. O, halimbawa lang, no? O, type mo yun, naiinis ako kasi ganyan ka. Natanggap ng chatmate mo, walang emoji. So, maaaring isipin niya na galit ka. Pero sa'yo pala na nag-send, hindi naman, nagbibiro ka lang. Hindi ba? So, kailangan mo talaga lagyan ng emotion, nakatawa, nakasimang, gano'n. Hindi ba? Ang sabi kasi tayo yung nabibigyan ng emotion. Minsan may mga nagkakagalit pa sa chat na yan na pag hindi agad nasagot. Di ba? Ganon. So, dapat, kailangan na nagkakaroon tayo ng communication. Kasi alam nyo, sa panahon natin ngayon ng internet, nagkakaroon ng miscommunication. Minsan, magte-text ka, magsisend ka ng message, hindi niya na-receive. Akala mo, na-receive. Hindi ba? Nagkakaroon ng blocking. So, kailangan, hintayin mo na mismo sa kanyang salita, sa kanyang bibig ng galing, ay, ganito ang nangyari, ganito ang nangyari. Amen. Kaya, itong salita na ito, dapat nating tularan ang ating Ama na nung nilikha niya ang lahat ng bagay, pati ang tao, lagi niyang sinasabi, it was good. Ganun din tayo, dapat, kapag nagsasalita tayo, dapat nagiging good yung outcome, yung nakakarinig, na-inspire, yung nakakarinig, diba, nalilift mo yung spirit niya. Kesa yung mumurahin mo siya, papagsalitaan mo siya ng masasama, hindi ba? Wala kang maibibigay ng magandang salita, tumahimik ka na lang. O kung galit ka na, tumahimik ka lang, hindi ka talo. Hindi ka talo. Karunungan yan. Karunungan, ibig sabihin, bukod sa ginagawa mo, nag-aralan ka. Kasi diba, binababa mo yung level mo sa isang tao na diba, lalo na kung wala siya sa Panginoon. Hindi dapat ganoon. Sabi, pag binura ng kapwa mo at minura mo rin, wala na kayong pinagkaiba. Nagalit ka, minura ka niya, pero minura mo din. Kaya dapat, tayo po ay nag-iingat sa ating mga salita. Tularan natin ng ating Ama na ang bawat lumalabas sa kanyang bibig ay sinasabi niya maganda. Nagkakaroon ng magandang resulta. Kaya nga lang, nakakalungkot na yung kanyang mga sinabi na magkaroon ng araw, ng mga halaman, bundok, hayop, ngayon ay sinira nating mga tao. Sinira natin, kaya nga nagkakaroon ng mga climate change, yung mga nagkakaroon ng mga endangered species, nauubos na yung mga hayop, nagkakaroon ng mga basura, pagbaha, nasira yung salita. Amen. At meron tayong kasalanan at parte dahil doon. Na kung minsan, sinasabi na nga ng batas ng tao na bawal magtapon, bawal tumawid, nakakamatay. Di ba? Sasabihin natin, susundin natin yung ating salita. Wala naman nakakakitang polis. Maliit lang naman to, kapirasong balat lang to ng candy. Meron din kasi tayo sariling salita Bukod sa salita ng Diyos, ay meron din tayo sariling say. May say tayo sa bawat inuutos ng Panginoon. Nangangatwiran tayo. Kaya hindi tayo makasunod sa kanyang salita. At alam natin na ang salitang ito ay makapangyarihan. Kaya nga, sabi pa dito sa gospel, sinugo ng Diyos ay isang tao na nangangalang Juan Bautista. So si Juan Bautista, sa mga nakaraang gospel, lagi nating napagnilayan yan. Matagal namang si Juan Bautista, as character ni Jesus Christ na napaka-humble. Napaka-humble. Amen. Nakita natin, na sinasabi niya na hindi siya yung hindi siya yung ilaw.
Hindi siya yung ilaw. Nandun siya upang ihanda yung ilaw na totoo na darating. At yun yung Panginoong Jesus. Yung kababaan ng loob niya. Yung bang tipong, alam mo yun, yung tipong minsan sa buhay natin, yung very blessed ka, mayaman ka, matalino ka, sikat ka, artista ka. Halimbawa, ganun, no? Pero, yung liwanag ng ningning ng pagiging artista mo, o kilalang tao, maaaring politiko ka, hindi mo yun ginagamit para bulagin yung mga followers mo. But, cause, yung pagkailaw mo, ginagamit mo to glorify God. At napakabilib. Ako, personally, bilib ako sa tao na malapit na sa Diyos, may kaya sa buhay, matalino, nasa kanya na halos lahat, pero makikita mo ang baba-baba ng kanyang kalooban. Bihira na yun. Sobrang bihira na yun na nakikita ka. Amen. Ako, may kakilala ako isang taong gano'n. At talagang bilib ako. Sabi ko, ang yaman nito, talino nito. Pero kita mo, kung tumutulong siya sa kapwa niya, kung magdamit siya, napakasimple. Kung talaga, masasabi ko na, hindi ba? Yung bang makikita mo sa kanya, yung the way mag-talk siya. Amen. So, dapat lang talaga na yung ilaw ng Diyos, ni Kristo, makamtan natin. Kasi tayo ay nasa kasalanan, tayo ay nasa kadiliman. At tayo mga taong gumagawa ng kasalanan, ayaw nating mahayag ang ating mga masasamang gawa, kaya nga tayo nasa dilim eh. Kaya nga, ang salita ay nagbibigay lamang din ng liwanag. Bukod sa una, ang salita ay nagbibigay ng kapangyarihan, ang salita nagbibigay ng liwanag. Kaya nga, di ba, pag may problema ka, lalapit ka sa kaibigan mo, hingi ka ng advice, di ba naliliwanagan yung isipan natin sa mga sinasabi niya? Lalo na siguro, kung yung kaibigan mo ay godly, i-advise na ibibigay niya sa'yo tungkol sa salita ng Panginoon. So, bibigay ito ng liwanag. Kaya kung may problema tayo ngayon, kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Para nalalaman natin na ito, liliwanag yung aking isipan. Na bakit ako may sakit ngayon? Nalilingkod naman ako sa Panginoon. May cancer ako, may diabetes, may ganito. Para bang hindi mo deserve, no? Pero dahil sa salita ng Panginoon na huwag kang matakot, lumapit lahat ng mga napapagal, na walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi lahat na dinanas ng tao. Ang salita ng Diyos, security natin yan sa magulong mundo sa panahon na ito. Ang salita ng Diyos, security natin yan sa buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos, yan ay ating kagalingan. Kaya mahalaga pa yan sa mas mahalaga. Kahit pagsamasamahin mo pa yung pera sa buong mundo, ang salita ng Diyos, kapag narinig natin, sinisigurado natin hindi tayo ipapahamak, hindi tayo, kaligtasan ang hatid. Ang ilaw. Amen. Kaya si Juan Bautista, siya ay naging ilaw para ihanda yung totoong ilaw. At hindi niya inangkin yung spotlight. Kahit nasa kanya na yung stage na pwede siyang magmayabang, pwede siyang mamera, kasi marami na siyang followers. Amen. Tayo sa buhay natin, paano ba natin ginagamit ang ating mga ilaw? It doesn't mean na mayaman ka, mahirap ka, lahat tayo may ilaw. Sa mag-asawa, kailangan may ilaw. Kasi kapag ang isa ay napundi, di ba? Hihina yung ilaw. Na kapag yung ilaw ng isa aandap-andap, kailangan yung partner bigyan ng support na ilaw. Kahit sa magkaibigan. Kahit wala kang partner, kahit ikaw mismo sa sarili mo, may ilaw ka. At dapat yung ilaw na yun magliwanag. Amen. Hindi naman ibig sabihin na wala kang asawa, o pari ka, o nag-iisa ka lang sa buhay, malungkot na yung ilaw mo. Hindi. Hanggat si Kristo ang ilaw, hindi dapat nananamlay ang ilaw mo. Na marami kang dapat tanglawan, na dapat kang magpasalamat sa Panginoon. At yung ilaw na yon ang magbibigay sa atin ng path o direction patungo sa Diyos. Amen. Kasi sa mundong ito, ang dami nang ginagamit ang dyablo na ilaw para tayo ay linglangin. Kayamanan, kasikatan, mga kasalanan, yan, ilaw yan ng dyablo. Ayaw ng dyablo na makita natin ang katotohanan sa ilaw ng salita ng Diyos. Gusto ng Diyos, bulagin niya tayo upang hindi tayo tumingin sa liwanag ng dulot ng ating Ama. Amen. Tingnan mo si Lucifer. Maganda siya anghel.
Pero nasilaw siya sa liwanag niya, masyado siyang nagandahan sa sarili niya, masyado siyang nagtaas ng pride. Hindi ba? O ano nangyari sa kanya? Nahulog siya. Kaya tayo, dapat wag tayo masyadong pasilaw sa ilaw ng buhay natin. Yung bang nagkaroon ka lang ng konting pera, umasenso ka lang ng konti, yung bang ang taas-taas na ng ilaw mo na hindi ka na maabot. Ang ilaw na gusto ng Diyos sa atin ay yung gamitin natin para ibigay natin sa mga kapwang nagdidiliman, mga tao sa bilangguan, mga taong nasa hospital, na nag-aagaw buhay, mga bata na iniwan ng mga magulang. Ang dami nating magagamit upang magamit natin ang ilaw na yan. Amen? At anong sabi pa po dito sa verse 10? Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Amen. Ang salita ay si Kristo na naging tao. Amen. Alam nyo, kung bibigyan lang natin ng realization, itong word na to, na si Kristo na Diyos, dapat magkaroon tayo ng tawag dito, yung damdami na ganun pala si God. Ganun pala ang character niya. Na tayo'y makasalanan, pero ibinibigay niya lahat na eh. Actually, sa panahon natin ngayon, wala nang pagkukulang ang Diyos eh. Binigay na niya lahat eh. Open book na ang Bible eh. Kumbaga sa examination, ando na yung sagot. Wala nang inilihim ng Diyos sa atin. Ando na yung kanyang salita. Sa anumang problema natin, ando na yung sagot eh. Binigay na niya yung salita na yan ng nagkatawang tao na ipinako sa krus na nabuhay na muli. Ando na. Kompleto, Ricardos na. Ginagamit na niya ang social media para everyday makarinig tayo ng mabuting balita. Hindi na kailangan lumabas, makikinig ka na lang. Walang pagkukulang ang Diyos sa atin. Kamukha ng mga gawaing ito na online, yung magdi-desire na lang tayo, makinig everyday, kahit replay. Ano ibig sabihin nun? Na hanggang sa panahon na ito, mula nang likhain ng Diyos ang sangkatauhan, handong pa rin ang salita, hanggang sa panahon na ito, ginagamit niya online. Amen. Na kahit nasa bahay ka lang, pwede kang makinig. Sapagkat sa pakikinig, doon nagsisimula ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya, kinakailangan na ano talaga yung ating puso na, ay, nakakain ako 3 beses isang araw. Kamusta na espiritu? Nakakain ba? O nagugutom? May sakit? Spiritually, yun ang mas mahirap eh. Kasi yung sakit, cancer, diabetes, high blood, nagagamot kahit papaano yun eh. Pero yung pag yung patay tayo, spiritual, walang gamot yun. Impyerno ang punta natin. Kaya dapat, nagkakaroon tayo ng yung ating spiritual hearing. Gumagana. Kasi may spirito tayo eh. Ikaw ba, di ka ba tanggap mo ba sa sarili mo, nakatawang lupa ka lang? Hindi ka naniniwala na may spirito ka, may kaluluwa ka. Kaya dapat yun ang masyadong hindi natin napapansin kasi nga hindi natin nakikita. Amen? At sinabi pa rin dito, pagpatuloy natin yung mabuting balita, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan ni sapitan ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak ng Diyos nila ay buhat sa Diyos. Sinilang tayo dito sa mundo ng flesh. May laman, may buto, may dugo, may mga senses. Tayo ay bininyagan sa tubig. Kaya nga tayo may mga ninang at ninong ngayong Pasko. O, diba? Pero hindi nagtatapos dun. Kailangan tayong mabinyagan through Holy Spirit. Amen. Kasi, pag lumalaki na tayo, nagkakaisip na tayo, nagkakaroon na tayo ng sarili nating desisyon. Nagagamit na nating ating free will. Kaya kahit mali, nagagawa natin. Kasi nga, malaya na tayo eh. Meron tayong kalayaang pumili. And every day is a preparation. Every day is you have to choose between good and evil. Because ang talagang laban sa mundong ito, hindi yun dahil sa wala kang pera, wala kang trabaho, broken relationship. Hindi.
Ang totoong lagi nating kalaban, spiritual battle. Na kung wala tayong baong salita na ibabala sa dyablo, bibigay tayo, babagsak tayo. Amen? Di ba ang tipong, ay, nasa malungkot akong kalagayan, pero sabi ng Diyos sinabi niya At ang salita ng Diyos, pangako yan na may kasamang reward. Every commandment of God, pag sinunod mo, may promise, may pangako. O halimbawa, doon sa sermon niya sa bundok, ano sabi doon? Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Ito kung nakinig tayo sa salita na yan, ganun po ba, Panginoon, mapalad ang mga mapagkumbaba? Promise ni God yan. Oo, mapalad talaga. Ano ba akala mo mapalad? Yung nanalo sa loto? Yung mayamang sa mundo? Hindi. Iba ang mapalad sa maswerte. Kasi yung mapalad galing yan sa Diyos. Hindi yan nababase sa mga material na bagay. Yung magkaroon ka ng kapayapaan, mga bunga ng banal na espiritu, the love, the joy, the peace of mind, mapalad yan. Amen. Kaya dapat, inaano natin sa sarili natin na ang Panginoon, nandito sa atin, lagi yan sa puso natin. Ang salita niya, no? Tandaan natin, no? Ang everyday gospel na narinig natin, may kasamang pangako, may kasamang reward. Kaya pag sinusunod natin, nakakakamtam natin yan. Amen. Ano pa sabi doon sa sermon ng bundok? Mapalad ang mga pinabuusig, no? Dahil sa patuloy na laban. Sa baba ka nakatira, hindi yun ang basehan ng Diyos para na yung maging mapalad. Kahit sa mo nag-iisa ka sa buhay, hindi yun ang basehan ng Diyos. Ang basehan ng Diyos, mapalad tayo kapag inaasa natin sa Kanya ang lahat. Nagtitiwala tayo. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. O basahin niyo yung Mateo chapter 5. Diba? Nandun lahat. May promise. Kaya pag sinabi ng Panginoon, patawad ka at sinunod mo, abay, may pangako yun. Patatawarin ka din ng Diyos. At ano ang reward? Of course, kapayapaan, pinapalaya mo yung sarili mo. Buhay na walang hanggan. Amen? Matutusin mo namin tayo lugi sa Panginoon Pag tumutupad tayo at sumusunod sa Kanyang salita, tayo ang winner hindi tayo loser. Parang sa paningin ng tao, loser tayo, naapi tayo, ganyan. Pero hindi. Sa paningin ng Panginoon, yung salita niya, makapangyarihan. Kaya ang Panginoong Jesus, kapag siya'y nagpapagaling ng mga bulag, hindi ba? Gumagaling. Mga pilay, nakakalakad. Mga bingi, nakakarinig. Mga ketong, nawawala yung ketong nila. Yung mga naaalihan ng demonyo, nakakasaot niya. At higit sa lahat, nakakabuhay siya ng patay. Kaya ba natin gawin yun? Oo, kaya natin. Spiritually. Kasi ang mas tinutukoy ng Diyos dito, yung spiritual healing natin from our divine healer. Yung magkaroon tayo ng kagalingang sa pagkabulag spiritual. Kasi tayo, bulag tayo spiritual Alam niyo yun? Yun ang mga sakit natin. Actually, wala ka mang sakit na diabetes o ano man yan, physical, pero ang dami nating sakit spiritual. Baka meron na tayong spiritual ketong, spiritual na pagkabulag, pagkabingi, spiritual na pagka-paralyze. Pagka-paralyze tayo sa kasalanan, hindi tayo makagalaw. Na yung mga bisyo natin, sigarilyo, alak, yun ang nagiging master natin. Tayo servant nila. Hindi ka makatiis, hindi ka magsigarilyo, nakakatatlo, 5 beses ka. Our body is a temple of the Holy Spirit. Sayang yung pinambili mo ng sigarilyo, itinulong mo na lang sa kapwa mo. Na yung piso, kayamanan nila yung pagkain na nila yun. Amen. Ang salita ng Panginoon ay may pangako. At sabi ko sa gospel pa, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Just imagine, isang Diyos, yung katabang tao, para sa ating mga walang iya, para sa ating mga makasalanan. Wala nang iba pang hihigit sa pag-ibig ng Diyos. Hindi yan kayang pantayan ng pag-ibig ng asawa mo,
ng pag-ibig ng anak mo. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Ang pag-ibig ng Diyos, talagang overflow. Kaya naman ni Kristo na tumutol na lang ba't niyo po ako padadala dyan? Anak niyo ako. Ako'y nakatira sa langit. Pero di ba nagkatawang tao siya? Bakit siya nagkatawang tao? Para maunawaan niya, kahit alam na ni Kristo, kahit alam na niya, kasi Diyos siya na ganito ang magiging mararamdaman ng tao, na ang tao ay nalulungkot, na ang tao ay nade-depress, na ang tao ay naghahanap ng kaligayahan, na ang tao ay nagugutom. Dinanas ni Kristo ang pagiging tao. Para ano? Para sa ating mga makasalanan. Para maunawaan niya actually ng reality, ng actual na naranasan din ni Kristo ang magalit. But divine, di ba? Anger yun. Naranasan din niyang umiyak nung mamatay ang kanyang kaibigan si Lazaro. Naranasan din niyang matuwa. Alam ni Lord yung pinagdadaanan natin. Naiintindihan niya yan. Kaya kahit hindi siya dapat nagkatawang tao, dahil Diyos siya, ginawa yun. Ipinagkaloob sa atin ng Ama. Para maintindihan ni Kristo na naiintindihan ka niya. Hindi ka niya binabaliwala. Naiintindihan niya yung nararamdaman mo, yung mga sakripisyo mo. Na naiintindihan ni Kristo ang buhay natin, ang istorya ng buhay natin. Na naiintindihan ni Kristo kung ano yung mga nararamdaman natin na hindi maintindihan ng ating kapwa. Kaya siya nagkatawang tao. Kaya siya kumain, natulog, nagdasal, tumawa, nakisama sa kanyang mga alagad, nagmahal. Amen. Ang di lang nagawa ni Kristo, magkasala nung nagkatawang tao siya. Pero, tayo, bagamat makasalanan tayo, grabe yung ino-offer sa atin ni God. Ang mundo ay o-offer ka ng mga nakakasilaw na kayamanan, kasikatan Pero ano ino-offer sa atin ni Lord? Lalo na ngayong Pasko. Yung pagiging back to basic. Makinig ang may pandinig. Back to basic. Ano ibig sabihin nun? Sa dami ng naabot natin, minsan nakakalimutan natin bumalik sa pinakasimple. Sa dinami-dami ng utos ng Diyos, sa Bible, nakakalimutan natin bumalik sa number 1, sa basic. At ano yun? Bigyan ng Diyos ng higit sa lahat. With all your heart, your soul, your strength. Paano natin masusunod ang iba pang mga utos niya kung sa basic nawawala tayo? Parang pagpapalaki lang yan ng mga magulang natin Nung baby tayo, wala tayong alam. Magulang natin ang nagturo sa atin. Dumidepende tayo sa ating pamilya, sa ating nanay. Makita lang natin yung face ng nanay natin. Masaya na tayo. Protected ng feeling natin. Nung lumaki ka na, wala na, napastangan ka na sa magulang mo porque mataas ang pinag-aralan mo, porque marami ka ng pera, kung sagot-sagutin mo na lang yung magulang mo, ganun-ganun na lang. But because we are forgetting kung saan tayo nanggaling. Sabi nga ang dinilingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Sometimes yung simplicity, yun ang nawawala sa atin. Porque advanced na ang technology, porque marami na tayo na-enjoy sa mundo, minsan nakakalimutan natin, minsan mas masarap kumain ng nilagang talbos ng kamote, nasasawsaw mo lang sa kamatis, o ngayon ang kinakain mo, marami ka ng pera, bili ka ng puro nakaka-high blood na pagkain, o ano ngayon, ay, nakasakit ka. Amen. Mabait ang Diyos. Hindi naman yung sinasabi na huwag kang bumili ng mamahaling sapatos, mamahaling dulo. Hindi. Ang gusto lang ng Diyos, mas mahalin mo siya sa mga bagay na nakakaanahan mo dito sa mundo, nakakagiliwan mo. Amen. Yung unahin natin ng Panginoon. Tapos, ano na lang yan consolation prize na lang yan Yung na-enjoy mo yung buhay mo, nabibili mo yung gusto mo, consolation prize na lang yan Pero ang gusto ng Panginoon, pahalagahan natin ang kanyang salita. Yun yung kayamanan natin. Nang tayo humuhugot ng lakas. Na kapag nakakaramdam na tayo ng kahinaan natin bilang isang tao, yung kanyang salita ang ating protection.
maintenance natin, vitamins natin. Amen. Kasi alam naman natin ng Diablo ay sinungaling. At magbibigay ang Diablo ng magagandang salita. Parang ano lang yan salesman. O kakatok sa pinto nyo. Ay ma'am, bili po kayo ng sabon namin. Yung sabon pa namin, pag nilaban nyo, puputi lahat, pati di kolor. Hindi ba yung mga ganon? Yung mga sasabihin lahat ng mga imposible na parang bilhin mo lang yung produkto nila. Tayo, ganun ang ginagawa sa atin ng Diablo. Alam ng Diablo ang ating kahinaan at gagamitin na yun para yung salita ay mawala sa atin. Ang salita ay paglaya. Sapagkat kapag tinatanggap natin ng katotohanan mula sa salita ng Diyos, tayo ay nalaya. The truth will set us free. Kaya hindi tayo makaalis-alis sa mga negativity natin, hindi tayo makaalis sa mga depression, di ba? May mga nagpapakamatay pa nga. Because yung salitang maganda, yung mabuting balita, yung good gospel, hindi bigyan natin ng masamang interpretation. Samantalang, pag sinabing mabuting balita, dapat good news yan. Maganda ang dating. Fighting spirit. Maraming problema, pero fight lang ang spirit. Amen. Kaya, dapat lamang natin pahalagahan ang inaalala natin ngayong Kapaskuhan. Ang simple. Diyos, nagkatawang tao, sinilang sa isang sabsab. Ginamit na tao, isang kapintero ang tatay. Ipag namin si Mama Mary. Simple. Sometimes masarap mabuhay na simple. Kumain nga lang tayo ng mga tao sa isang araw. Salamat sa Diyos. Amen. Kaya dapat lamang na tingin natin ngayong Pasko. Ano yung mga salita ng Diyos sa binaliwala ako? Ano yung mga usos niya na binaliwala natin? Ano yung mga salita namang nakatulong sa atin na mag-light yung ating silid? Mga salita na pinakahawakan natin para tayo ay magtagumpay. Actually, alam nyo, kung kaya nyo lang, kahit isang verse ang kada isang linggo, magbaon ka, kabisaduhin mo. Para pag dumating yung pagsubok, yun ang salitang ibabato mo sa Diablo. Kasi ganyan ang style. Ganyan ang technique. Ganyan ang secret. Di na nga secret ni Kristo. Nung panahon na siya tusuhin sa ilang. For 40 days and 40 nights. Gutom na gutom siya. Nasa tao siya. Diba? Ano sabi ng Diablo? Sige, gawin mo ng tinapay ang bato na yan. Talon ka, talon sa mataas na bundok. Nasa mataas na lugar, sasali ka ng mga anghel. Pinakita lahat ng kayamanan, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Sambahin mo lang ako. Anong sinagot ng Panginoon? Ang salita. At anong salita? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutan mula sa Diyos. Na huwag mo subukin ang inyong Diyos. Na tumigil ka. Ang sasambahin ko lamang ay aking Diyos. Lagi sinasabi ni Kristo, anong salita? Nasusulat. Amen. Dapat alam natin kung paano natin ibabato ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, kahit isa lang sa loob ng isang linggo. Ako, ang pinaka-paborito kong verse sa Bible, isa sa mga yung unang Korinto, chapter 10, verse 13, kasi tungkol yun sa problem Sabi doon, walang pagsubok na dumating sa inyo, na didinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos na tayo hindi pahintulot na subukin na higit sa ating makakaya. Totoo yun. Kaya kung ano yung problema natin ngayon, naku po, hindi ka nag-iisa. Dami, kasama mo. Hindi ako naniniwala na may problema na ikaw lang may problema sa buong mundo. Hindi totoo yan. Tapat ng Diyos Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang dami, gugustuhin lang natin.
Hindi dahil sa kinakabisado mo siya, kundi dahil gusto mo na may salita kang maibabala. May salita tayong baon sa ating puso. Amen. Na lahat ng iyong gawin nyo na parang hindi kayo sa taong naglilingkod, kundi sa Diyos. Gawin nyo na may pag-ibig. Naglalaba, nagluluto, gawin ng may pag-ibig. Ang pinakamahalagang salita ng Diyos ay pag-ibig. Amen. Sabi nga, ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ninyo, manhahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Sapagkat ang pag-ibig ay nag-aalis ng takot sa tao. Na ang pag-ibig ay bibigay ng pag-asa sa tao. Amen. Kaya dapat tayo, hinahawakan natin. Nangahawak tayo. Kasi kayamanan yun sa totoo lang. Akala nyo siguro malaki lang yung deposito nyo sa bangko nyo, kayamanan na. Ay, may peace of mind na ako, no? Milyon na yung pera. Hindi. Yung pagkakabisado natin ng verse sa salita ng Diyos, kayamanan yan na hindi mananakaw. Amen. Security natin yan. Amen. Kaya ano pa sabi dito sa last part ng gospel? Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, tayo lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang katuso sa pamamagitan ni Moises, nitong pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak, si Diyos na lubos na minamahal na Ama. Kaya kapag mayroong bumabatiko sa ating Panginoong Jesus, ipaglaban natin. Sinasabi nila, ay si Kristo, tao lang yan. Propeta lang yan. Eh, kung panahon ng paghusga, nakapila tayo sa harapan ng Diyos. Tapos ang maghuhusga pala si Kristo. Tao lang, propeta lang yan. Eh, ang laki mo, makikita natin dahil sa mga Jesus. Ipaglaban natin ang pagkakakilala na. Alam nyo kaya marami nawawala sa Catholic faith? Kasi hindi lang kasi tayo nag-aaral eh. Hindi natin inaalam ang ating relihiyon. Eh, kung tutusin, ang dali-dali na dahil mag-google ka lang eh. Alam mo na kung ano ba, saan ba nagmula ang Christianity, sino ba mga pope, sino yung ganito, sino yung ganito. Pero wag na wag, never ever, na maniniwala tayo na hindi Diyos si Kristo. Yan ang wag natin gagawin. Kasala tayo. Ang pagmamahal, ang pag-ibig ni Kristo. Kaya di ba sabi nga na ang ganda nga nung last part ng gospel eh. Di ba ang sabi dito, kailan may walang nakakita sa Diyos. Totoo naman. Subalit ipinakilala siya ng buktong na anak. Sapagkat kung ano ang ama, siya din ang anak. Sapagkat ang Ama at ang anak ay iisa. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mahal na mahal ng Ama ang Panginoong Jesus. At mahal na mahal ang Panginoong Jesus tayo. Kung anong ibinigay ng Ama sa anak, buhay na walang hanggan, ibibigay din tayo sa atin yun ng ating Ama. Amen. Kahit tayo makasalanan, nagbalik loob tayo sa Diyos. Kung nasaan si Kristo sa langit, doon din dapat ang destinasyon natin. Minsan ba, bago matapos ang taon, since Pasko naman, minsan ba naitanong nyo sa sarili nyo na, parang unfair si God? Minsan naitanong nyo ba yung, napaka-unfair naman ni God? Mabuti akong tao, bakit ganito ang buhay ko? Napaka-unfair naman ni God na ako yung masipag, pero naghihirap pa rin ako, yung hindi masipag, yun ang mayaman. Unfair si God. Kasi ganito, ganyan. Minsan dumating sa buhay mo na nag-question ka kay God. Don't ever question God. Wala tayong karapatang magtanong ng mga ganung bagay sa Diyos. Bakit? Kasi, limited lang yung ating kaalaman. Maraming tanong sa buhay natin na hindi masasagot ng anumang salita. Language ng tao. Kahit pinakamatalino pang tao. Kahit yung taong nag-invento pa ng ganito, ganyan. Tanging ang Diyos lang ang makakasagot. God is not unfair. 100% hindi siya unfair. Bakit? Kasi, pwedeng yumaman ng isang tao dito sa mundo. Pinakasagad na mayaman. Lahat na sa kanya.
Pero kahit gaano karami ang kayamanan niya, hindi niya mabibili ang langit. Hindi siya makakakuha ng ticket para makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero kahit ikaw pinakamahirap sa buong mundo, nasa iyo ang pinakamalaking kayamanan. Kung puno ka ng kayamanan sa pagmamahal sa kapwa mo, puno ka ng kayamanan sa pag-ibig sa mga kaaway mo, na sa palagay mo, nananakit sa'yo, hindi ba? Kaya nga si Kristo ang pinaka-perfectong halimbawa eh. The character of Jesus Christ is a perfect example na walang bahid kasalanan pero lagi nagpapakumbaba, nagpapatawad, nagpapagaling. Kapag ang ating kapwa ay gumagawa ng masama sa atin, huwag tayo magalit sa kanila. Mahabag tayo, kamukha ng naramdaman ni Kristo sa mga taong nagkakasakit na pinapagaling niya. Sapagkat lahat tayo, kapag nagkakasala, meron tayong spiritual illness. Magagalitin yung kapwa mo, kumagalit sa kanya, ipasa Diyos mo siya. May sakit siya eh, spiritual. Maiinggitin siya, mapaglamang siya sa kapwa niya, yun ang sakit niya. Halimbawa sa gobyerno, laganap ang korupsyon, ang daming may sakit spiritual sa gobyerno. Sa pamilya nyo, hindi kayo nagkakasundo-sundo, may mga sakit spiritual yan. Yun nga ang matinding sakit eh, na hindi magagamot ng mga papunta ka ng Mercury Drugstore, pagbilan nga po ng peace of mind, pagbilan nga po ng love, pagbilan nga po ng self-control, hindi natin mabibili yun. Tanging ang Diyos lang, ang salita ng Diyos. Kaya nga diba, lagi ko sinasabi sa inyo, pag tayo nagsisimba, bago mag-communion, ang sinasabi, Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay kagaling na ako. Ilang sana ba, ay natin natin din tayo nagsisimba, hindi pa rin tayo gumaling-galing. Amen. Nawa, itong kapaskahon na ito, bago matapos ang taon na to, sa ating pananalangin bago tayo matulog, tayo ay mangusap sa Diyos na gabayan ng ating mga salita. Yung mga sinasabi natin, yung salita ng Diyos, maging kayamanan natin, na baunin natin. Walang kabuluhan na isa kang attorney, nakabisado mo lahat ng batas ng tao, ngunit ang batas ng Diyos, wala kang time na ilagay sa isipan mo para nagiging kalakasan mo sa panahon na ikaw ay nadadown sa buhay. Amen. Kapag sinabi ng Diyos na, halika, you are a good and a faithful servant, pasok ka sa langit, makisalo ka sa aking kagalakan. Amen. Yan ang salitang panabikan natin. Yan ang salitang pangarapin natin. Kasi yun ang salita na ibig sabihin, nagtagumpay na tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kesa naman dumating tayo sa harapan ng Diyos at sabihin na, sino ka? Di kita kilala. Doon ka sa impyerno. Amen. Pero hanggat nabubuhay tayo, ang salita ng Diyos magbalik loob, ang salita ng Diyos magsisi sa mga kasalanan, ang salita ng Diyos hindi kita pababayaan, ang salita ng Diyos mahal na mahal kita. At wala na magmamahal sa iyo, wala na magmamahal sa akin, sa pagmamahal ng Diyos. Mawala man ang lahat, ang tao, ang bagay, ang lahat dito sa mundo, wag lang ang pag-ibig ng Diyos ang mawala sa atin. Sapagkat siya lang ang totoong nagmamahal sa atin. Tayo po'y magkaroon ng closing prayer. Ama namin, maraming pong salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo ng iyong mga salita ang dapat naming maging gabay sa aming buhay. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nakalimot kami sa iyo. Makapagsalita kami, sa mga pagkakataong may problema kami, nasisika namin, Panginoon, patawarin mo kami. Ang mga salitang hindi namin binigyan ng halaga, ang mga salitang nagmumula sa iyo, na hindi namin binigyan, ako'y tinuring na kayamanan. Lord, mangusap ka ngayon sa amin, sa puso namin, Panginoon. Focus namin ang aming espiritu sa espiritu mo, Panginoon. Mangusap ka sa amin sa mga bagay na ikinalulungkot, kinadedepress, kinawawalang pag-asa namin, Panginoon.
Mahal mo kami, O Lord, at ang salitang yan ang panghahawakan namin upang sa gaman ay patuloy kaming lumaban sa buhay na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang darating na 2024, ang iyong mga salita, ang maging inspirasyon, ang maging ilaw namin para sa mga plano namin. Ngunit, Lord, batid mo ang mga pangarap namin at plano. Ngunit, your will be done. Ang kalooban mo ang makapangyari. Kung di mo ito kalooban, Panginoon, alisin mo. Take over, O Lord. Nagtitiwala kami sa iyo. Naniniwala kami sa iyong mga salita na hindi nagbabago noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahinto sa tukso at hadiyan mo kami sa lahat ng masama. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay, sa iyong salita, sa salita na nagkatawang tao. Nawa, sa mga oras na ito, kagalingan mula sa iyong mga salita, ang magpatawad sa kapwa, ang tumulong sa kapwa, ang magmahal ng walang hinihintay na kapalit, mga salita nagbibigay ng inspirasyon, Panginoon. Higit sa lahat, ang salita mo na marinig namin, mahal mo kami. Ang pinakamagandang salita na pinatotoo mo sa pamamagitan na muling pag-alala sa pagsilang ng Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyong mga salita. Nawa, sa oras na ito, sa araw na ito, maging baon namin yan sa lahat ng pagkakataon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Nawa na pagnilaya namin ng halaga ng iyong salita, ang halaga ng everyday gospel, ang halaga ng mga salitang nabitiwan mo na noong pa man na alam mo na yon yung ng salita na likha ang lahat sa pamamagitan ng salita at si Kristo. Amen. So muli, naiyahan ko po kayo na i-share ang Christmas Gospel, no? December 25, Monday Gospel. Sa inyong timeline, sa inyong group chat, no? Bilang regalo natin pagbabalik sa Panginoon. Amen. Of course, ang Word of God ay Monday to Saturday, 6 ng gabi. And pag Sunday, alas 6 ng umaga. Naiba lang po ang ating oras kung kinakailangan kamukha ng halimbawa. May mga guest preacher ako na hindi sila available sa oras na yon, nag-adjust po tayo ng oras. And of course, kung ipagkakaloob ni Kristo, ang December 26, 2023, ang Tuesday Gospel ay meron tayong guest preacher, si Brother Bong Mangabat. So, nakikinig ka, Brother Bong Mangabat, alas 6 po ng gabi tayo po ay mag-Facebook Live para sa Tuesday Gospel. At sa December 27, Wednesday Gospel, si Sister Angelica Guevara from Canada, alas 2 ng hapon. And of course, sa December 29, Friday, si Brother Jerry na dati. Yan na lang po yung mga natitirang guest preacher po ng Word of God. At next year, kung loloobin ng Diyos, ng January 2024, ay mag-schedule po tayo ulit ng mga preacher sa iba't ibang lugar, ng Pilipinas. Opo. And, yun nga, kung meron naman kayong Thanksgiving or prayer request, pwede niyo po kong i-PM para isama po natin sa ating closing prayer. At maraming salamat po kay Brother Daddy, Brother Desiree, Sister Bato, Brother Laurenio, Brother George, Brother Jerry, Brother Rene, Sister Cecil, Sister Daisy, Sister Yana, lahat po ng may desire, nagkakaroon ng desire. Of course, sa January, na tayong magiging gas. Kasi, ito namang Word of God sa pagkatapos ito, automatic nasisina sa timeline po.
So kung gusto nyong mapakinggan yung mga nakaraang gospel, ang Word of God nagsimula po noong August 5, 2019. Punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dore. Nandun po yung mga nakaraang gospel. Pero usually weekly mag-download dun mag-transfer ng Facebook to YouTube. So dito pa rin sa timeline ko ang everyday gospel. And of course, sana i-share natin, no, kung tayo ay nag-share ngayon ng spaghetti sa ating kapwa, share natin ang salita ng Panginoon. O kaya pag nakikinig kayo, basta nyo yung boss nyo, one of way yan ang sharing. Amen. Ayun nga, kamukha ng sinabi ko, kung lolodo ng Diyos, si Brother Bong mga bat. Ayan. And ayun. So, sana po, dalangin ko na itong Kapaskuhan na ito, ng oras na lang, matatapos na, isipin natin na everyday Pasko. Everyday may salita ang Diyos. Everyday talagang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Joy to the world. Talagang yun ang binibring sa atin ni God yung one of the fruit of the Holy Spirit, yung joy. Kaya dapat patuloy nating isipin na tayo malungkot sa sitwasyon natin, pero meron tayong kalayaan mili na maging masaya. So, nasa sa atin na lang po yun. Kung ano yung pipiliin natin. Pero kamukha ni Kristo, pinili niya na iksakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. So, actually, Jesus Christ is a victorious God. Nagtagumpay siya. Nung nagkatawang tao siya, magtatagumpay din po tayo. Nasa sa atin na lang po yun kung paano po tayo lalaban sa mundo. Sayang naman, di ba? Minsan lang tayo tawag din sarado pala yung Facebook dito. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. So, wag na natin aksayahin. Maging masaya tayo, no? Hindi naman kinakailangan ng malaking pera para maging masaya. Yung bang lagi mo lang na-appreciate yung alam mo yung kapangyarihan ng Diyos, yung biyaya niya, kahit sa pinakasimple, yung nakakalakad ka, nakakahinga ka ng maayos, hindi ba? Dapat na natin ilabas yung salita natin na, thank you, Lord. Sa araw na ito, yung pagsasabi ng thank you, I love you, and I'm sorry kay God, napakaganda na yun. Napasimula na salita na mabibitawan natin sa Panginoon. Amen. So, pakinggan po natin itong last song, Joy to the World. Okay. Nagko-commercial pa siya. Merry Christmas po and wag natin kalimutan magdasal bago po tayo matulog mamaya. Maraming po salamat and to God be the glory.